Transfer 3M to the account of that lady and move them to my mansion. Paano kung siya palang ama? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bumuhos ang ulan na tila langit na umiiyak, dumadagundong sa bawat kalsada ng Maynila. Sa gitna ng trapikong halos hindi gumagalaw, isang motor ang patuloy na bumabaybay sa baha. Habang sakay nito, ang isang babaeng basang-basa at nanginginig sa labig, si Selena Torres. Isang single mom na food delivery rider. Nakasukbit sa kanyang likod ang isang maliit na backpack na kulay asul. At yakap-yakap niya ang anak niyang si Elia. 6 na taong gulang, maputla, may lagnat, at inuubo ng malalim, parang sinasakal ang baga. Sandali lang anak, malapit na tayo. Anas ni Selena habang sinisikap i-balance ang motor sa madulas na kalsada. Ramdam niyang init ng katawan ni Elia na halos umuusok sa kanyang likod. Kapit lang anak, huwag kang bibitaw. Sa kabilang lane, nakaupo sa likod ng tinted na Rolls Royce, si Leonardo Villaruel. Isang bilyonaryo na bihirang lumabas sa publiko. Kilala siya bilang matapang, misteryoso, at walang kinikilalang kalaban sa mundo ng negosyo. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman at impluwensya, may isang puwang sa kanyang puso na hindi kayang punan ng pera. Ang pagkawala ng anak na hindi niya kailanman nakilala. Nakatingin siya sa bintana habang ang ulan ay tumutulo sa salamin na para bang luha ng langit. Doon, napansin niya ang motor na halos mawala ng balanse. Sakay ang isang babaeng may kasamang bata na tila wala ng lakas. Teka, bulong niya sa sarili, nakakapit sa manibela ng sasakyan. Driver, dahan-dahan. Sundan mo yung motor na yon. Sumunod ang driver. Nagmaniobra sa sikip na daan. Hindi maipaliwanag ni Leonardo ang biglang pintig ng kanyang puso. May kung anong kuryente ng alaala sa mga mata ng batang nakasandal sa ina. Hindi niya kilalang babae. O baka kilala niya? Sa tagal ng kanyang pag-iisa, bihira siyang may maramdaman. Pero ngayon ay parang may pamilyar na hinagpis sa eksenang nasasaksihan niya. Napahawak si Elia sa dibdib. Inubo ng malalim. Mama, ang sakit po. Mahinang bulong ng bata na halos hindi na marinig sa lakas ng ulan. Anak, huwag ka munang matulog. Gising ka lang, please. Pakiusap ni Selena, nanginginig na ang boses sa takot. Mabilis na lumingon si Leonardo sa driver. Anong kalye ito? Bilisan mo. Sundan sila kahit saan sila pumunta. Huwag kang mawawala sa likod nila. Noted, sir. Dumulas ang motor sa isang lubak. Muntik nang bumaliktad. Napasigaw si Selena, ngunit agad na itayo ang motor. Ang puso ni Leonardo ay parang piniga ng sarili niyang kaba. Hindi niya alam kung bakit ganun ang reaksyon niya. Hindi niya alam kung bakit hindi niya mapigilang tumitig sa batang parang pinaparusahan ng mundo. May tanong sa kanyang isipan na ayaw lumabas. Bakit parang kilala kong batang ito? Ang driver ni Leonardo ay may iniabot sa tablet. Sir, may dashcam footage tayo ng motor nila. Gusto niyong i-zoom in ang mukha? Napatango si Leonardo. Sa screen, nakita niyang profile ni Selena. Maputla, basang-basa. May pilat sa kanang pisngi. Ngunit ang mas bumabagabag sa kanya ay ang mukha ng bata. Ang hugis ng mata, ang ilong. Ang itinapilit iginuguhit sa gitna ng hirap. Imposible. Bulong niya. Selena? Bulong niyang sinabi. Halos hindi makapaniwala. Sa isang iglap, bumalik sa alaala niya ang isang gabing puno ng pagmamahalan. Isang babaeng nagngangalang Selena Torres. Isang relasyong nagtapos bigla. At isang sulat na nagsabing kailangang lumayo para protektahan ang isang inosente. Hindi siya nakasagot noon.
Hindi rin siya kailanman nakatanggap ng sagot kung bakit siya iniwan. Ngayon, sa harap ng kanyang mga mata, ang parehong pangalan, ang parehong mukha, at isang batang tila may hawig sa kanyang kabataan. Muling bumusina ang mga sasakyan. Ginigising si Leonardo sa iniisip, ngunit buo na ang kanyang desisyon. I-track ang plate number ng motor, alamin ang pangalan ng babaeng yan, at hanapin ang ospital na pupuntahan nila kung sakaling. Kailangan ng tulong. Yes, sir. Walang sasaktan sa kanila, at siguraduhin mo makakarating sa akin ang bawat galaw nila. Sa kabila ng ulan, isang kwento ng matinding paghihirap at lihim ang bumabalot sa mag-inang sakay ng lumang motor. At sa loob ng mamahaling sasakyan, isang pusong matagal nang nananahimik ang muling nabuhay, tinatawag ng isang nakaraan na ayaw magpatahimik. At sa ilalim ng langit na walang tigil sa pagluha, nagsimula ang isang kwentong puno ng tanong, sakit, at pag-asa. Lumiko ang motor ni Selena sa isang makitid na eskinita sa gilid ng lumang apartment building. Sa tapat ng isang rusty na gate, bumaba siya at maingat na inihinto ang motor. Basang-basa. Nanginginig sa ginaw, halos hindi niya na mabuksan ang insulated delivery bag dahil sa panginginig ng kanyang mga daliri. Sandali lang, anak. Bulong niya kay Elia na nakayakap pa rin sa kanyang likod. Mainit sa lagnat, pawis na pawis, at inuubo. Pagkakuha ng order, tinungo niyang ikalawang palapag, bitbit ang bag ng pagkain sa kanang kamay at ang backpack ni Elia sa kaliwa. Pilit niyang inaakyat ang madulas at kalawanging hagdan. Mula sa loob ng kotse, sinundan ni Leonardo ang bawat galaw niya. Nakatayo siya sa tabi ng sasakyan, hawak ang isang payong, suot pa rin ang itim na coat na halos hindi nababasa sa ulan. Tuloy ba talaga ako rito? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang babaeng kanina pa hindi makaalis sa isip. Habang papasok ito sa madilim na pasilyo ng gusali, naramdaman niyang para siyang hinihila ng kung anong puwersa. Hindi niya kayang umalis. Hindi pa. Pagdating sa Unit 2B, kumatok si Selena. May bumukas na pintuan. Isang lalaking mukhang inip at iritado. Miss, late ka na naman. Alam mo bang diabetic ang nanay ko? Kailangan na sana niya ng pagkain kanina pa. Galit na sumbat ng lalaki. Pasensya na po talaga, sir. Nagka-problema po kasi ako dun sa daan. Umuulan po at sabay lingon niya kay Elia na umuubo na naman. Excuses, next time. Huwag ka na lang mag-accept ng order kung hindi mo kayang on time. Mga rider na pabigat. Sabay snatch ng paper bag sa kanyang kamay at isinara ang pinto. Hindi na napigilan ni Selena ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Tahimik siyang bumaba ng hagdanan habang si Elia ay unti-unting bumigay sa sakit. Mama, ang dibdib ko po, parang may pako. Napatigil siya. Elia? Napaluhod siya bigla sa ilalim ng aninag ng ilaw sa hallway. Anak, huwag mo akong takutin. Nag-ubos Elia, malalim, matinis, masakit pakinggan. Nag-aalala ang mga residenteng dumadaan. Uy, yung bata, ubo ng ubo ah. Naku, baka COVID pa yan. Layaan niyo nga muna. Napaurong si Selena, sa halip na tulungan sila. Parang mga anino sa dilim ang mga tao. Nakatingin, nanguhusga, walang pakialam. Sa ibaba, si Leonardo ay hindi na nakatiis. Binuksan niya ang payong at mabilis na umakyat ng hagdanan. Hindi niya alintan ng putik sa sapatos niya ni ang alinlangan ng amoy sa pasilyo. Ang tanging nasa isip niya ay ang batang nasa bingit ng panganib at ang inang basang-basa, nanginginig sa lamig at takot. Pag-akit niya sa second floor, doon niya nakitang eksena. Si Selena ay nakaluhod, yakap ang anak, basang-basa. At tila wala ng pag-asa mula sa itaas ng hagdanan. Ang mukha niya ay bahagyang natatabunan ng dilim. Ngunit sapat ang liwanag ng bumbilyang malapit para makita ni Leonardo. Ang pilat sa pisngi nito, ang parehong pilat ng babaeng iniwan siya noon. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Selena,
Bulong niyang sinabi, ngunit hindi siya narinig ng babae. Lumapit siya, hawak ang payong. Tinakpan ng mag-ina para kahit paano'y hindi na sila tuluyang mabasa. Miss, okay lang ba kayo? Napalingon si Selena. Sa loob ng 1 segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkakakilala. Ngunit agad niya itong inilihis. Pasensya na po, sir. Hindi ko kayo namukhaan agad. Sandali lang po. Kailangan ko lang po siyang madala sa ospital. May sasakyan ako sa labas. Sumama ka na sa akin. Huwag ka nang tumanggi. Umiling si Selena. Hindi pa ako basta sumasama sa hindi ko kilala. Salamat po sa offer, pero kaya ko po ito. Ngunit biglang nag-ibang ihip ng hangin. Oh, Mama. Bulong ni Elia, sabay sunod-sunod na ubo. Napayuko ito at naglabas ng kaunting dugo sa tisyo. Nahawak ni Selena. Namilog ang mga mata ni Leonardo. Dugo? Natigilan si Selena. Nanginginig ang kamay. Elia, anak. Huwag ka muna magsalita, okay? Kaya natin to. Hinawakan ni Leonardo ang braso ni Selena. Pakiusap. Sasama ka na. Ngayon na. Hindi na ito tungkol sa pride. Buhay na ng anak mong nakataya. Saglit na katahimikan, hawak-hawak pa rin ni Leonardo ang payong. Habang ang ulan ay tila bumabagyo sa labas. Sa dulo ng hallway, may isang matandang babae ang sumilip. Selena, anak. Sumama ka na sa kanya. Huwag ka nang matigas. Hindi ka namin matutulungan dito. Huminga ng malalim si Selena. Sige. Pero ako magdadala sa kanya. Ako ang nanay niya. Tumango si Leonardo. Walang problema. Basta makaligtas lang ang bata. Sabay silang bumaba ng hagdanan. Hawak ni Selena ng bata sa dibdib. Habang si Leonardo ay hawak ang payong sa kanila. Sa ilalim ng ulan, habang dumadagundong ang langit, ang 2 taong pinaglayo ng madilim na nakaraan ay muling pinagbuklod ng isang batang nangangailangan ng himala. At sa bawat patak ng ulan sa kanilang balikat, may lihim na unti-unting binubura ng tadhana, isang simula ng pagbubunyag. Habang binabaybay ng kanilang sinasakyang private ambulance ang madilim at basang kalsada ng lungsod, hindi mapakali si Leonardo. Tahimik na nakaupo si Selena sa tabi ni Elia. Hawak-hawak ang kamay ng anak na nakapikit at nanginginig sa lagnat. Sa bawat hinga ni Elia ay may tunog ng paghihirap. Tila sinasakal ng sakit ang kanyang maliit na katawan. Ngunit sa isip ni Leonardo, may ibang ingay na mas malakas pa sa ulan sa labas. At sa tibok ng puso niya ngayon, ang tinig ng nakaraan, Selena Torres. Isang pangalang bumalik sa kanya na parang lintik na tumama sa dibdib niya. Isang gabing puno ng halakhak ng mga pangakong hindi natupad at ng halik na parang huling paghinga. Lahat iyon ay binuhay ng isang sulyap lang sa mukha ng babae kanina. Ang parehang pilat sa pisngi, ang parehang hugis ng mata at ang higit sa lahat, ang pangalan. Flashback, 7 taon nang nakalipas. Ang gabi malamig. Ngunit ang loob ng maliit na rest house sa Tagaytay ay mainit sa saya. Doon nang dinala ni Leonardo si Selena, isang waitress noon sa isang corporate event ng Villarreal Group. Hindi niya may paliwanag kung bakit nahulog siya agad. Wala itong makeup, wala itong mamahaling alahas. Ngunit ang bawat ngiti nito ay parang liwanag sa pusikit na dilim ng kanyang mundo. Hindi mo ba ako tinatakot? Tanong noon ni Selena habang tinatanggal ang apron. Bilyonaryo ka. Ako, wala lang. Hindi ko kailangan ng pangalan. Kailangan ko ng totoo. Sagot ni Leonardo sa bayakap mula sa likod. Sa buong 1 taon, palim silang nagkikita sa yate, sa tagong kondo, sa mga resort na malayo sa mata ng publiko. Iyon lang ang tanging paraiso ni Leonardo, si Selena. Sa likod ng kanyang posisyon, pera at responsibilidad, nahanap niyang katahimikan sa simpleng babaeng iyon. Ngunit isang araw, bigla na lang itong nawala. Wala na sa trabaho, walang social media, walang text, walang tawag. Wala nang kaibigan nito, tila nakalimot. Hanggang sa 1 linggo matapos itong maglaho, natanggap niya ang isang sulat.
Isang sulat na tumapos sa lahat. Leonardo, kailangan kong lumayo. Hindi dahil hindi kita mahal. Diyos ko, mahal kita ng higit pa sa sarili ko. Pero may isang buhay na kailangan protektahan. Isang inosenteng kaluluwang hindi dapat madamay sa gulo ng mundo mo. Patawad kong hindi ko kayang ipaliwanag. Patawad kong ang pagmamahal ko ay kailangang isuko para sa kanyang kinabukasan. Selena. Iyon lang. Walang ibang paliwanag. Nagalit siya. Nagtanong. Naghanap. Pero wala. Walang sagot. Walang bakas. Para bang naglaho sa hangin ang babaeng naging buong mundo niya. Hanggang sa gabing ito. Hanggang sa makitang muli ang mukhang iyon sa ilalim ng ulan. Pitpit ang isang batang may lagnat. May mata na halos salamin ng sariling kabataan ni Leonardo. Napalingon siya kay Elia. Tulog ito. Ngunit ang nooy puno ng pawis. May kaunting tilamsik ng dugo sa sulok ng labi. Tanda ng malalim na ubo kanina. At kahit sa gitna ng paghihirap, naroon pa rin ang itsurang pamilyar. Ang hugis ng labi, ang ilong, lalo ng mata. Pwede bang? Hindi niya maituloy ang tanong. Napansin niyang nakatingin sa kanya sa Selena. Malamlam ang mata. Hindi ko pa rin maintindihan. Bakit ikaw ang sumulpot sa gabing ito, Leonardo? Tahimik muna si Leonardo. Pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung totoo kang ikaw. Kung ikaw pa rin yung babaeng minahal ko noon. Bumaling ng tingin si Selena sa anak. Bakit mo pa ako hinanap? Matagal na akong wala sa mundo mo. Dahil hindi kita matanggal sa isipan ko. Tapat niyang tugon. At ngayon nakita ko kay Elia ang mga matang yun. Selena, anong totoo? Sino siya? Nanigas ang balikat ni Selena. Para siyang sinampal ng hangin. Leonardo, hindi ngayon. Aniya, nanginginig ang boses. Ang mahalaga ngayon, mabuhay ang anak ko. Tumango si Leonardo, pilit na nilunokang nabubuong hinala sa dibdib. Ngunit hindi niya mapigilan ng panaghoy sa loob ng kanyang puso. Kung anak ko siya, ilang taon akong wala sa buhay niya. Hindi pa panahon, ngunit alam niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Sa ospital, mabilis silang tinanggap, dinala sa Elia sa emergency room. Habang sila Selena at Leonardo ay naiwan sa waiting area. Habang naghihintay, pumasok sa isip ni Leonardo ang plano. Kung hindi sasabihin ni Selena ng totoo, hingi siya ng DNA test. Hindi na siya papayag na mabuhay muli sa tanong, sa pagdududa. At kung totoo ang hinala niya, na si Elia ang anak niya, hindi niya nahaya ang mawala pa ito sa kanya. Sa likod ng salamin ng ospital, pinagmamasdan niya ang batang nakahiga sa stretcher at sa bawat pitik ng monitor ng pulso nito, tila sinasabi ng kanyang puso ng isang bagay na wala nang makakapigil. Baka ito nang sagot sa lahat ng nawalang tanong. Sa puting waiting area ng ospital, tahimik na nakaupo si Selena. Basang-basa pa rin ang buhok. Nanginginig, ngunit buong-buo ang pagyakap sa sarili. Tila iyon na lang ang natitirang lakas niya. Sa kanyang isip, isa lang ang paulit-ulit na dasal. Diyos ko, huwag mo pong kunin ang anak ko. Sa Elia lang ang meron ako. Siya lang ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Habang tahimik siyang nagdarasal, pilit niyang ikinukubli ang nanginginig na kamay. Sa kabila ng lamig ng aircon, ang pawis sa kanyang batok ay tila apoy ng matinding takot. Hindi niya alintana ang lalaking nakaupo sa kabilang bahagi ng waiting area. Leonardo Villarreal, ang bilyonaryong muling bumangon sa kanyang alaala. Ang lalaking minsang minahal. At ang lalaking iniwan niya dahil sa isang pangakong kailangan niyang tuparin kahit masakit. Tahimik lang si Leonardo. Ngunit sa loob niya, isang digmaan ng damdamin ang sumisiklab.
sa bawat hinga ni Selena. Sa bawat hikbi nitong pilit tinatago, lalo siyang tinutulak ng konsensyang gumigising muli. Makialam ba siya? O hayaang magpatuloy ang mag-ina sa laban nilang mag-isa? Tumingin siya sa pintuan ng ER, kung saan dinala sa Elia. Gusto niyang pasukin, gusto niyang yakapin ang batang iyon at sabihin, nandito na ako. Hindi ka na kailangang maghirap. Pero may tanong sa isip niya na mas matinis kaysa sa pag-iyak ni Selena. Karapatan ko ba? Sir Leonardo. Sabay lapit ang kanyang assistant, si Marco. Nasa private room po sila. Pero hindi pa rin bumababa ang oxygen saturation ng bata. Malala po talaga. Tumango si Leonardo. Pilit na pinapatatag ang sarili. Magpadala ng team ng private doctors. I-request ang top pulmonologist. Pakicheck kung may ECMO support. At Marco, i-transfer mo ang 3 milyon sa account ng nanay. Gamitin niya kung saan niya gustong gamitin. I don't care. Namilog ang mata ng assistant. Yes, sir. Right away po. Isa pa. Dagdag ni Leonardo. Halatang nakatitig sa kawalan. Sabihan ng security, walang media, walang lalapit sa batang hanggat hindi ko sinasabi. Ibigay mo ang buong ospital kung kinakailangan. Napatay si Selena nang marinig ang mga huling salitang iyon. Anong ibig mong sabihin? Halos babulong pero may halong kaba ang boses niya. Nagharap sila. Saglit na katahimikan, parang dalawang alon na muling nagbanggaan. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Ani Leonardo, marahan. Pero gusto kong tumulong. Bakit ngayon? Dahil lang ba nakita mong nahirapan kami? Dahil sa awa? Nangingilid ang luha sa mga mata ni Selena. Hindi. Dahil may kasalanan ako sa inyo. At hindi ko hayaang ulitin ko ang parehong pagkakamali na hayaang mawala ang isang bata na baka dapat ako ang nagpalaki. Saglit na nabingi si Selena sa mga salitang iyon. Hindi mo alam ang buong kwento, Leonardo. Aniya halos bulong. Hindi mo alam ang sakit na dinanas ko. Ang magabing. Hindi ako makatulog. Sa takot kung paano ko bubuhayin si Elia. At parang sinasapian ng damdamin si Leonardo. Lumapit siya, hawak ang malamig na palad ni Selena. Alam ko, at ayokong dadasin mo pa yan. O siya. Biglang bumukas ang pinto ng ER. Lumabas ang doktor. May hawak na clipboard. Miss Torres, kailangan nating i-admit si Elia sa ICU. Hindi magandang response niya sa initial na meds. Posibleng kailangan ng intubation. Delikado na po kung di maagapan. Napaatras si Selena. ICU? Pero mabilis na lumapit si Leonardo. Doc, ilipat siya sa Villarreal Medical Wing. Ako nang bahala sa lahat ng gastos. Ipaglaban niyo ang buhay ng bata, kahit anong halaga. Tumango ang doktor. Yes sir, agad po. Napaupo si Selena sa bangko. Wala nang lakas. Napasapo siya sa mukha. Umiiyak ng tahimik. Lumapit si Leonardo. Selena, sumama ka na sa akin. Sa mansyon. Doon siya gagamutin. May sariling medical team ako. Hindi mo kailangang mag-alala sa pera. Umiling si Selena. Hindi ito tungkol sa pera. Takot ako, Leonardo. Takot akong muling mawalan. Takot akong bitawan ng kontrol. Takot akong hayaan maging bahagi ka. Tahimik si Leonardo, ngunit sa likod ng katahimikan niya, may apoy na nagsisimula ng magliyap. Hindi na ako papayag na mawalan ulit. Bulong niya, sa pagkakataong ito, lalaban ako para sa kanya, para sa inyo. Code Blue. Sigaw ng nurse mula sa loob ng ICU. Napabalikwas si Selena mula sa kinaupuan sa hallway. Elia? Halos mapigtas ang kanyang boses. Sa kanyang paningin, bumagal ang lahat. Ang takbo ng mga doktor. Ang tunog ng alarm. Ang pagbuluwak ng luha mula sa kanyang mga mata. Bago pa siya makatakbo patungo sa pinto ng ICU,
Humarang ang isang nurse. Pasensya na po ma'am, hindi muna pwedeng pumasok. May critical procedure pong ginagawa sa anak niyo. Pero nanay ako. Sigaw ni Selena, nanginginig sa takot. Sa likod niya, nakatayo si Leonardo, tahimik. Ngunit nakapamulsa ang kamay na tila nanginginig sa kaba. Nararamdaman niya ang bawat pintig ng puso ni Selena. Alam niyang nasa bingit na ito ng pagbagsak. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi na siya nag-alinlangan. Paglapit niya, hinawakan niya sa balikat si Selena. Hayaan mo ako. Mahinang sabi ni Leonardo. Kung hindi mo ako kayang pagkatiwalaan ngayon, intindihin mo. Ako lang may kakayahan at koneksyon para maisalba siya agad. Napalingon si Selena. Sa mata ni Leonardo, nakita niya ang damdaming matagal niya nang itinatanggi na wala na. Pagmamahal, pag-aalala at pagsisisi. Hindi na siya kumibo. Paglabas ng doktor, bit-bit ang chart. Napailing ito. Kailangan na po talagang dalhin si Alia sa isang mas kumpleto at specialized na pasilidad. Hindi sapat ang gamit namin rito. May fluid na sa bagay niya, delikado po. Walang inaksayang sandali si Leonardo. Kinuha niyang cellphone at tumawag. Ihanda ang air ambulance. Emergency extraction. May bata. 6 na taon. Severe pneumonia with suspected complications. Dalhin agad sa Verial Medical Center. Pagkatapos ng tawag, lumapit siya kay Selena. Sasama kayo. Walang tanong. Walang pagtutol. Hindi ko. Umiling si Selena. Hindi ko alam kung anong motibo mo, Leonardo. Hindi ko alam kung walang bato o. Hindi siya pinatapos ni Leonardo. Lumapit siya kay Alia na inilalabas sa ICU stretcher. Mahina, putla, at nakakabit sa oxygen mask. Hindi na siya nakapaghintay. Dahan-dahan niyang inakay si Alia mula sa stretcher. Pinasan nito sa kanyang dibdib. Parang isang basag na salamin ang tibok ng puso ni Selena sa eksena ngayon. Wala sa plano niya ang muling mapalapit si Leonardo sa anak nila. Pero ngayon, habang pinapasan ng dating kasintahan ng anak nilang, hindi nito alam na sa kanya may kung anong humulagpos sa kanyang dibdib. Anak, mahina niyang sambit habang sinusundan ng tingin ng pagyakap ni Leonardo kay Alia. Si Leonardo, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay muling yumakap sa isang nilalang na inosente. Malamig ang katawan ni Alia, marupok, parang isang alaala ng batang nawala sa kanyang buhay noon. Sandali lang, anak. Bulong ni Leonardo, hindi niya namalayang sinabi iyon. Huwag bibitawan ng laban. At doon, bumigay si Selena. Napaload siya sa sahig ng ospital. Walang pakialam sa maruming tiles. Walang pakialam sa mga mata ng mga dumaraan. Sumabog ang luha. Ang hiningang pilit niyang pinipigil mula pa kanina. Ang takot na pinipilit niyang itago para magbukang matapang. Bakit ngayon mo lang kami hinanap? Bulong niya, hindi sigurado kung sinabi niya iyon sa hangin, sa Diyos o kay Leonardo. Dumating ang ambulance team. Sir, ready na po. Dito na po ang daan. Habang buhat-buhat ni Leonardo si Alia, sinabayan siya ni Selena. Nanginig pa rin. Ngunit wala nang lakas para tumutol. Ang katawan niya'y sunod na lang sa agos ng pagkakataon. Sa gitna ng high alert emergency ng Villarreal Medical Heliport, habang ang mga doktor ay mabilis na inaayos ang mga medical na gamit sa loob ng air ambulance, isang hindi inaasahang tagpo ang nagpahinto sa mundo ni Selena. Si Leonardo, ang lalaki minsang naging sentro ng kanyang puso at ngayon ay muling naging bahagi ng realidad, ay tahimik na lumapit sa stretcher kung saan nakahiga si Alia. Nakakabit pa rin ang oxygen. Nanatiling walang malay. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagpaalam. Walang pag-aalinlangan, marahang inakay si Alia sa kanyang mga bisig, parang isang yaman na natagpuan muli. At sa unang pagkakataon, mahigpit niya itong niyakap. Ang katawan ni Alia ay may init at marupok. Hindi nagre-react, hindi gumagalaw. Ngunit sa yakap na iyon, parang si Leonardo ang humihinga para sa anak. Isang ama na kahit hindi pa niya
pinapatutuhanan na salita ay buong puso nang tinatanggap ang katotohanan matagal nang nakabaon sa kanyang pagkatao. Walang salita, wala ni isang hikbi, ngunit ang katahimikan ay mas malakas pa sa sigaw ng ulan sa labas. Nang makita iyon ni Selena, parang may sumabog sa damdamin niya. Yung pinipigil niyang emosyon mula pa sa kalsada hanggang sa ospital, unti-unting lumusot sa kanyang mga mata. At sa wakas, bumigay siya. Leonardo. Bulong niya mahina, halos bulong pero puno ng sakit. Bumagsak ang kanyang katawan sa gilid ng stretcher. Itinakip ang mga palad sa mukha. Ang luha niya ay hindi na mapigil. Hindi lang para sa anak niyang naghihingalo, kundi para sa panahong hindi niya nasambit ang totoo. Para sa mga gabi ng pagkakahiwalay, para sa mga taon ng katahimikan. Hindi ko na kaya. Hingal ni Selena. Hindi ko na kayang magpanggap na kaya ko. Sumapit si Leonardo, inabot ang isang kamay at marahang hinaplos ang likod niya. Hindi mo na kailangang kayanin mag-isa. Bulong niya. Nandito na ako, Selena. Ang mga tao ng ospital, ang mga nurse, ang mga security at staff ay nagsimulang magbulungan sa paligid. Si Leonardo Villarreal yan, di ba? Yung CEO ng Villarreal Group. Teka, yung babae. Siya yung single mom na viral kahapon, di ba? Ang bata, anak niya ba yun? Hindi yan ginagawa ni Mr. Villarreal kahit kanino. Bakit sobrang close nila? May relasyon ba sila dati? Mabilis kumalat ang haka-haka, pero wala nang pakialam si Leonardo. Ang nakikita lang niya ay ang payat na batang may tubo sa ilong. At ang babaeng minsang minahal, iniwan, at ngayon biglang bumalik kasamang isang mahalagang dahilan. Selena. Bulong niya habang pinupunasan ng luha nito. Please, sumama na kayo sa akin. Huwag mo na akong itaboy. Saglit na katahimikan. Hindi ko alam kung dapat pa akong maniwala sa iyo. Ani Selena, tinatanggap ang panyo mula kay Leonardo. Hindi ko hiningi ang buong tiwala mo. Hinihingi ko lang ang isang pagkakataon para sa anak natin. Kung siya man talagang anak natin. Nabitaw ni Selena ang panyo. Muling tumas ang kanyang tingin kay Elia. At sa sandaling iyon, hindi niya na kailangan ng DNA test o confirmation sa paraan ng pagyakap ni Leonardo. Sa panginig ng kamay nito habang hinahaplos ang buhok ni Elia, alam niyang ramdam nito ang koneksyon. Anak natin. Ulit ni Selena, mahina. Tumango si Leonardo. Oo. At hindi ko na siya pababayaan. Ipinagpatuloy ng mga nurse ang paglipat kay Elia sa loob ng air ambulance. Si Selena at Leonardo ay pinayagang sumama sa biyahe. Sa sandaling iyon, wala nang mayaman o mahirap. Walang galit, walang pride. Isang ina, isang ama, at ang kanilang anak na nangangailangan ng milagro. Habang sumasara ang pinto ng air ambulance, isang reporter ang nakasingit sa gilid ng gate kumuha ng litrato sa eksena. Leonardo Villarreal. Buhat ang batang may sakit at yakap ang isang babaeng hindi kilala sa lipunan. Sino siya? At sa gabing iyon, nagsimula ng umugong ang isang balitang hindi nila napaghandaan. Isang pamilyang bumalik mula sa anino ng nakaraan. Ang Villarreal Medical Center ay isang imposibleng tahimik na lugar sa gitna ng abalang lungsod. Ngunit sa silid, 809, ang katahimikan ay parang isang pader na bumabalot sa lahat ng damdaming gustong kumawala. Doon, nakahiga si Elia, nakastabilize matapos ang matinding atake. Nakakabit pa rin ang oxygen cannula sa ilong niya habang tumutulong swero sa kaliwang kamay. Bumaba ng lagnat, ngunit nanatili ang kahinaan sa kanyang katawan. Ang bawat paghinga niya ay matagal ngunit pantay na. Tila sinasabi ng kalangitan na hindi pa tapos ang laban. Nakahawak sa kamay ni Elia si Selena, nakaupo sa tabi ng kama. Matagal nang gising pero hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Sa loob lamang ng iilang araw,
Ang mundong pilit niyang pinapatatag sa sarili niyang balikat ay biglang lumindol sa pagdating ni Leonardo. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang tulong na ito. Hindi niya alam kung ito ba ay may kapalit o kung ito'y sukli sa isang nakaraang hindi kailanman nagbigyang linaw. Tahimik na bumukas ang pinto. Pumasok si Leonardo. May dalang mainit na sabaw sa thermal container. Nakatitig sa bata. Sa kadahan-dahang lumapit, inalapag ang pagkain sa mesa. Hindi ko alam kung kakain ka. Aniya halos pabulong. Tumango si Selena ng mahina. Salamat. Umupo si Leonardo sa kabilang gilid ng kama. Pinagmasdan niya si Elia. Sabay na patingin sa batang kaliwang mata nito. May maliit na nunal. Eksaktong pareho sa kanya nung bata pa siya. Hindi na siya makatiis. Tahimik siyang tumayo at lumapit sa pinto. Sinanyasan ng isang doktor sa labas. Maya-mayay. Lumapit ito sa kanya. Dok, may pabor sana ako. Huwag mo ipapaalam kahit kanino. Kailangan ko ng daan na example mula sa bata. Gamitin mo na lang ang natirang dugo kanina. Discreet, confidential. Walang ibang makakaalam kundi tayo. Napakunot ang noo ng doktor. Sir, this is highly irregular. Kailangan ng consent ng I'm willing to sign any waiver. Sabat ni Leonardo. And I'll fund your department for a year if needed. Please. Tumingin ng doktor sa loob ng silid. Nakita si Selena na walang kamalay-malay. Nakinukusot ang kamay ni Elia. Pilit pinapainit ang palad nito gamit ang sariling palad. Napabuntong hining ang doktor. I'll do it tonight, quietly. Pagbalik ni Leonardo sa loob, may tahimik na tensyon sa pagitan ni Selena. Hindi man sila nagsasalita. Ang mga mata nila ay nag-uusap. Parehong pagod, parehong nangangapa. Parehong may mga tanong na ayaw pang bigkasin. Hindi ko alam kung dapat ba kitang pasalamatan o dapat kong pagsarahan ng pinto. Wika ni Selena, hindi siya tumitingin kay Leonardo. Para akong nilulunod sa kabaitan mo, hindi ko inaasahan. Walang dapat palitan, Selena. Sagot ni Leonardo, diretso ang tono. Ginagawa akong matagal ko nang gustong gawin. Matagal mo nang gustong gawin? Napalingon siya, may pait ang ngiti. Natagal na rin akong naghintay noon, pero hindi ka dumating. Tumigil si Leonardo. Hindi ko alam, Selena. Wala akong alam noon. Tahimik ulit. Sa pagitan ng huni ng heart monitor at maraang tik-tak ng orasan, nanatiling nakababad sa tensyon ng buong silid. Lumapit si Leonardo sa salamin sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang sarili, ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ng batang nakahiga, mahina, marupok, pero matapang. Sa mga mata ni Elia, kahit nakapikit ito, may pilit na sinasambit ang kaluluwa. Bakit ngayon lang? Alam mo ba, minsan kong pinangarap maging ama. Wika ni Leonardo, halos hindi marinig. Pero nawala yung pangarap na yun. Nagpipigil si Selena, ngunit nararamdaman niyang bawat salita ni Leonardo ay unti-unting kumakatok sa pader na itinayo niya sa kanyang puso. Hindi ito madali para sa akin. Dagdag pa ni Leonardo, pero kung may katiting na posibilidad na siya'y anak ko, hindi ako titigil. Hindi sumagot si Selena. Tumingin si Leonardo sa kanya, taimtim, at kahit hindi siya, hindi ko kayo iiwan. Huli ng lahat para sa mga salita, pero hindi pa huli ang mga gawa. Muling tumula ang luha ni Selena. Hindi niya alam kung ito ba ay dahil sa takot, pagod, o dahil sa pag-asang pilit niyang nilalabanan. Pwede ba akong manatili rito ngayong gabi? Tanong ni Leonardo, halos may kaba. Saglit siyang pinagmasdan ni Selena. Sige, mahinang sagot niya. Pero huwag mong kakalimutan, kahit anong sabihin mo, hindi mo pa rin alam ang lahat. Tumango si Leonardo. Kaya nga nandito ako para malaman. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, nanatili silang magkatabi sa tahimik na silid. Sa labas ng bintana, bumubuhos ang ulan, parang sinasariwa ang bawat sakit. Ngunit sa likod nito, may pangakong paglinaw ng ulap. At sa bawat pagtingin ni Leonardo kay Elia, lalo niyang nararamdaman, may koneksyon silang hindi mapuputol. Tahimik ang buong silid,
Sa loob ng Verelwell Medical Center suite, tanging ang mahina at pantay na tunog ng heart monitor ni Elia ang maririnig. Nakahiga pa rin ang bata. Maputla ngunit bahagyang kumalma mula sa matinding pagsubo kanina. Ang oxygen mask ay nakapwesto pa rin at ang maliit niyang dibdib ay marahang umaangat sa bawat hinga. Nasa isang sulok ng silid si Selena, nakatayo sa tabi ng bintana habang si Leonardo ay tahimik na nakaupo sa isang silya malapit sa kama. Kanina pa siya pinagmamasdan ni Selena, hindi dahil sa takot kundi dahil sa bigat ng damdaming hindi niya na kayang ikubli. Sa loob ng maraming taon, kinikimkim niya ang sakit, ang galit, ang tanong. At ngayon magkasama silang muli. Habang nasa bingit ng panganib ang kanilang anak, wala na siyang dahilan para hindi ilabas ang lahat. Bumuntong hininga siya, malalim, mabigat. Leonardo. Tawag niya, bagyang nanginginig ang boses. Kailangan nating mag-usap. Tumango si Leonardo, agad na tumayo. Sige, pakinggan kita. Tumalikod si Selena mula sa bintana. Nilapitan siya at tumigil sa harap nito. Wala nang takas, wala nang dahilan para magpaligoy-ligoy. Buntis ako nang iniwan kita. Diretsong sabi niya, wala nang pag-aalinlangan. Nanlaki ang mga mata ni Leonardo, parang biglang pinagsakluban ng langit at lupa ang kanyang mundo. Hindi siya agad nakapagsalita. Selena, anong ibig mo? Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Putol niya agad. Alam ko. Siguro para sa'yo, yun ay isang fling lang, isang libangan, isang lihim na relasyon na pwede mong iwanan ng pag nasawa ka. Pero para sa akin, totoo yun. Totoo ang lahat. Selena, hindi ko. Huwag. Singhal niya. Tumulang unang luha. Wala ka man lang sinabing paalam. Wala kang ipinakitang intensyon. Napanindigan ako. At nung araw na pinili kong umalis, ang tanging iniisip ko ay ang anak natin. Ang batang lumalaki sa sinapupunan ko na kailan may hindi mo nalaman dahil pinili mong manahimik. Mariing itinulak ni Selena ang dibdib ni Leonardo, hindi para saktan, kundi para maramdaman niyang totoong lahat ng sinasabi niya. Akala mo ba madali para sa akin yun? Umalis ako nung walang kahit anong seguridad. Walang suportang emosyonal, walang tulong pinansyal. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay. Pero tiniis ko. Dahil akala ko, mas ligtas kaming malayo sa'yo. Selena. Napalood si Leonardo sa harap niya. Hindi ko alam. Diyos ko. Hindi ko alam. Wala akong alam. Nanlumo si Selena sa pagsuko ng boses niya. Paano mo hindi malalaman? Paano mo namiss ang mga senyales? Siyang mga gabing hindi na ako nagpapakita? Siyang mga sulat na hindi ko ibinibigay? Hindi mo man lang pinansin kung bakit? Hinanap kita. Sagot ni Leonardo, desperado. Selena, hinanap kita. Ginamit kong lahat ng koneksyon ko. Pinahanap kita sa mga kaibigan mo, sa kumpanya niyo noon. Wala kang iniwang bakas at ang huling iniwan mo sa akin ay sulat. Napatigil si Selena. Yung sulat. Akala ko babasahin mo lang at makakalimutan mo. Hindi. Mariing tugon ni Leonardo. Araw-araw ko yung binabasa at araw-araw akong nagtatanong. Sinong pinoprotektahan mo? Anong tinatakbuhan mo? Wala akong natanggap na sagot. Hanggang ngayon. Lumingon si Selena sa higaan ng anak nila. Si Elia. Mahina niyang sambit. Siyang pinoprotektahan ko noon. Siyang dahilan kung bakit ako umalis. Pero bakit mo ako pinarusahan sa pamamagitan ng pagkawala niyo? Tanong ni Leonardo, puno ng sakit ang boses. Bakit ba ako tinanggal sa pagkakataong maging ama? Tumulo ang luha ni Selena. Dahil takot ako. Takot ako sa mundo mo. Sa yaman mong hindi ko kayang tapatan. Sa mga taong pinalilibutan ka. Ayokong lumaki si Elia sa lugar kung saan hindi siya magiging sapat. Hindi mo lang ako binigyan ng pagkakataon. Bulong ni Leonardo. At ngayon ko lang siya nakilala. At baka mawalan agad ako. Hindi ko yun ginusto. Sagot ni Selena, pero hindi ko rin alam kung
Anong buhay ang bumungad sa amin kung nagpakita ako noon? Tahimik ang silid, tanging pag-iyak ni Selena ang naririnig. Lumapit si Leonardo, marahang hinawakan ng balikat niya. Selena, pwede pa nating buuin to. Hindi ko hinihingi ang lahat ngayon. Pero kung papayag ka, gusto kong magsimula bilang ama, kahit doon lang muna. Lumingon si Selena, walang salitang binitawan, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may damdaming unti-unting pinapahintulutan ang posibilidad. Sa tabi nila, si Elia ay tulog pa rin, ngunit sa bawat paghinga niya, tila may mensaheng dinadala para sa dalawang pusong muling pinagtagpo ng panahon. Simulan niyo ulit. Sa tahimik na silid ng ospital, habang mahimbing pa rin ang tulog ni Elia, nakaupo sa sofa si Selena at si Leonardo. Parang may hangin sa pagitan nila na hindi matanggal-tanggal. Isang lumang anino ng nakaraan na kailangan na nilang harapin. May kailangan pa akong sabihin sa'yo. Basag ni Selena sa katahimikan, tumingin si Leonardo sa kanya seryoso. Ano iyon? Huminga si Selena ng malalim at sa bawat buhos ng alaala, bumalik ang sakit. Ang kaba, ang takot na matagal niya nang tinago. Flashback. Mainit ang araw nang tawagan siya ni Doña Patricia Villaruel, ang madrasta ni Leonardo, isang sekretarya ng Villaruel Group, ang nagbigay ng card sa kanya matapos isang private event kung saan nagkatrabaho siya. Nakasaad roon ang petsa, oras at address ng hotel suite. Wala siyang ideya kung bakit. Ngunit sa pagpasok niya sa kwartong iyon, agad niyang naramdaman ang malamig na enerhiya. Sa harap ng salaming mesa, nakaupo si Doña Patricia. Elegante, matikas, at may tingin na kayang gawing abo ang kahit sinong ordinaryong tao. Miss Torres, panimula ng ginang, I'll go straight to the point. What you and Leonardo have, it ends now. Nanlamig si Selena. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ka para sa kanya. He's set to marry someone from the Salazar family next year. Matagal ng plano ng pamilya namin iyon. You're a distraction. Hindi ko siya kinakahawak. Hindi mo siya kayang protektahan. Malamig ang boses ni Doña Patricia. Pero ako, kaya ko. Alam mo bang may liver condition ng anak ko? Isang stress lang. Maaring ikamatay niya. Napalunok si Selena. Noon pa man, alam niyang may sakit si Leonardo, pero mild lang, hindi naman critical. Kung mahal mo siya, lalayo ka. Hindi siya nakaimik. Binuksan ni Doña Patricia ang isang sobre. May lamang tseke. 500,000. Enough to start over. Enough to save the child you're carrying. Paano niyo? Don't insult me, Selena. I know everything, lalo ng pagbubuntis mong pilit mong itinatago. So bago pa siya mabalitaan ni Leonardo, bago ka pa niya mapilitan pakasalan out of pity, tapusin na natin to. Napaluwa si Selena. Hindi ako bayarang babae. Pero kailangan mo ng pera, hindi ba? Sabat ng matanda. Kaya mong itaguyod ang anak mo sa sariling paraan, malayo sa gulo ng mundong ito. At sa araw na yon, tumayo siya, hindi bilang mahina, kundi bilang ina. Tinanggap niyang sobre, hindi dahil sa suhol, kundi dahil alam niyang walang lugar ang pagmamahal niya sa isang mundo kung saan palaging tinitimbang ang halaga ng tao sa apelyido at yaman. Bumalik sa kasalukuyan si Selena habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tinanggap ko ang pera ng madrasta mo. Pag-amin niya, hindi dahil gusto kong layuan ka, kundi dahil wala akong laban noon at takot akong si Eliang magdusa. Natigilan si Leonardo, parang tinamaan ng dos por dos sa likod. Si Doña Patricia. Bulalas niya. Siya ang dahilan kung bakit ka nawala. Tumango si Selena. Walang araw na hindi ko pinagsisihan. Pero oras na tumibok si Elia sa sinapupunan ko, mas pinili kong lumayo kaysa makipaglaban sa mundong ayaw sa tulad ko. Hindi na nakakibo si Leonardo. Nanginig ang kanyang mga kamay. Pinipigilan ang pag-alsa ng galit sa kanyang dibdib.
Wala akong alam. Mahinang bulong niya. Selena, Diyos ko. Kung alam ko lang. Kung may nagsabi lang sa akin kahit ano. Walang nagsabi. Putol ni Selena. At hindi ko rin sinabi. Kasi alam kong kahit malaman mo, pipilitin mong labanan sila. At ayokong ikaw naman ang mawalan. Napayo ko si Leonardo. Hinagod niyang mukha gamit ang dalawang palad. Pilit niyang isinasara ang mga mata para hindi tumulo ang mga luha. Pero huli na. Bakit laging ganito ang buhay natin, Selena? Tanong niya. Laging may pumapagitna. Laging may umaagaw. Siguro dahil hindi tayo nilalayong maging madali. Sagot ni Selena. Halos bulong. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng lumaban ngayon. Tumingin si Leonardo kay Elia at marahang lumapit sa kama. Hinawakan niyang kamay ng bata at sa unang pagkakataon, buong puso niyang naramdaman ang koneksyon. Hindi lang sa laman, kundi sa kaluluwa. Hindi ko nahayaang may pumagitna sa amin. Wika niya. Hindi ko hayaang ang madrasta ko, ang kahit sino, ang gumawa ulit ng desisyon para sa buhay ko. Hindi mo siya kilala, Leonardo. Hindi siya titigil. Then, mas hindi ako titigil. Tahimik na nagtagpo ang kanilang paningin. Dalawang taong pinaghiwalay ng kasinungalingan, pero muling pinaglapit ng katotohanan. At sa gitna ng katahimikan, sa pagtanggap ng bawat sugat ng nakaraan, may pag-asang unti-unting bumubukas sa puso nilang pareho. Maagang umaga, pumasok ang malamlam na liwanag ng araw sa malawak na silid ng Villarreal Medical Center. Sa tabi ng kama ni Elia, nakaupo pa rin si Selena. Gising magdamag, walang iniintindi kundi ang bawat paghinga ng kanyang anak. Tahimik si Leonardo sa kabilang gilid. Hawak pa rin ang kamay ni Elia. Hindi siya umuwi, hindi siya umalis. Parang lahat ng iniwan niyang mundo ay nawala sa halaga ngayong narito ang anak niya minsan ay pinagkait sa kanya at ang babaeng minsan niyang minahal na may dalang sugat na hindi niya namalayang siya palang sanhi. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang napunit sa isang tinig. Ma? May nang tawag mula sa kama. Napalingon si Selena. Anak! Napaluha siya sa tuwa. Gising ka na! Elia, anak! Gising ka na! Dali-daling lumapit siya sa anak at marang hinaplos ang pisngi nito. Napadilat ng kaunti si Elia, pagod pa rin ang mata pero may bahid ng ngiti sa labi. At sa punto ngayon, tumingin si Elia sa direksyon ni Leonardo. Tito, may inang bulong ng bata. Ikaw po yung may dalang sabok hapon. Para kay Leonardo, ang salitang tito ay parang salitang itinarak sa kanyang puso. Masaya siya, oo. Dahil gising ang bata. May ngiti, may pagkilala, ngunit masakit din dahil hindi siya tinawag na papa. Hindi pa ngayon. Ngunit bago pa man niya maisip kung paano sasagot, agad nang ngumiti si Leonardo. Oo, Ella, ako yun. Masarap bang sabaw? Tumango ang bata. Mainit at mabango. May isa pa akong dadalhin bukas. Sagot ni Leonardo, pilit pinapatatag ang boses. Napangiti si Selena pero pagkatapos ng sandaling iyon ng ligaya, muli na namang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Lumayo siya saglit at tumayo sa tabi ng bintana. Hindi yun napansin ni Elia na muling pumikit sa pagod. Mabilis siyang nakatulog muli. Lumapit si Leonardo kay Selena. Baka pwedeng dito na muna kayo. Di ko kayo pipilitin, pero mas magiging ligtas kayo rito, lalo na siya. Napailang si Selena, dahan-dahan pero may bigat. Hindi kami pwedeng umasa sa iyo, Leonardo. Napakunot noo si Leonardo. Bakit hindi? Dahil darating ang araw na mapapagod ka rin. Sagot ni Selena. At ayoko masanay ang anak ko na sa mundong maaring mawala ka sa isang iglap. Hindi ko kayang panoorin muli siyang masaktan. Hindi ako aalis, Selena. Mariing sabi ni Leonardo. Hindi na ako yung lalaking tahimik lang pag may problema. Ngayon, lalaban ako para sa anak ko. Anak natin. Pagputol ni Selena. At oo, lalaban rin ako. Pero hindi ibig sabihin ay tatanggapin ko agad lahat ng alok mo.
Hindi to simpleng tulong, Leonardo. Ito ang buong direksyon ng buhay naming mag-ina. Napahok si Leonardo sa sinturon niya, iniwas ang tingin, sinubukang kontrolin ang emosyon. Gusto ko lang bumawi. Bulong niya. Yun lang, hindi kita pipilitin, pero hayaan mong patunayan kong hindi kita iiwan. Napatingin si Selena sa kanya, matagal, taimtim. Kaya ko siyang buhayin. Aniya, kahit ilang trabaho pang pasukin ko, kahit ilang gabi pa akong hindi matulog. Hindi ko hinihiling na dumating ka. Hindi ko inaasahan na babalik ka, pero ngayon, andito ka. Hinugot niya ang isang malalim na buntong hininga. Leonardo, hindi ko alam kung kaya kong muling umasa sa'yo. Hindi ko alam kung kailan ka magbabago ng isip. Pero ako, isang bagay lang sigurado. Gagawin ko ang lahat para kay Elia. Hindi na siya nagsalita, lumakad siya palayo, lumapit sa anak. Muling hinawakan ng kamay nito. Si Leonardo naiwan sa kinatatayuan. Parang bata ring naiwan sa ulan. Tahimik siyang umupo, hawak ang palad na kanina pa, namamanhid, pinipigilan ng luha. Hindi niya mapigil ang sakit, pero hindi rin niya mapigilan ang saya. Ang batang minsan ay pinangarap lang niyang makita, ay gising na, humihinga. At tinatawag siyang tito. Isa iyong simula, hindi bilang ama, pero bilang taong handang magpatunay. Isang linggo nang lumipas mula nang muling magising si Elia mula sa bingit ng panganib. Unti-unti na siyang lumalakas at araw-araw nagbabalik ang kulay sa kanyang pisngi. Ngunit habang gumagaling ang kanyang katawan, ang paligid naman nila ay nagsisimulang magbago, tahimik ngunit makapangyarihan. Isang umaga, habang abala si Selena sa pag-ayos ng pinaghiraman niyang mga papel sa hospital billing section, isang nurse ang lumapit sa kanya. Ma'am Selena, wala na pa kayong babayaran. Napakunot ang noo niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Marami pa kaming bayarin. Yung gamot, yung ICU, pati yung huling blood test. Wala na po. Lahat po ay settled. Confidential po kung sino, pero sabay bitaw ng makahulugang tingin ng nurse. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ni Selena. Alam niya na, si Leonardo. Pagbalik niya sa silid ni Elia, naabutan niyang naroon si Leonardo, nakaupo sa gilid ng kama ng bata. Binabasa nito ng picture book. Ang bata, bagamat mahina pa, ay nakangiti habang nakikinig. Tito Leo, ang cute nitong tiger oh. Sabat ni Elia. Tumawa si Leonardo. Ikaw ang mas cute, pero huwag kang sisigaw. Baka mapagod ka. Napendo si Selena sa pintuan. Pinapanood ang tagpo. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Leonardo na hindi CEO, hindi bilyonaryo, kundi isang lalaki marunong magbasa ng kwento sa isang batang, sabik sa atensyon ng isang ama. Ano ginagawa mo rito? Tanong niya, hindi galit, pero may distansyang, hindi pa rin niya binibitawan. Tumay si Leonardo, inaabot ang libro kay Elia. Magpahinga ka muna, buddy, balikan kita bukas. Lumapit siya kay Selena, may dalang brown envelope. Lahat ng utang mo sa ospital, sa dating inuupahang apartment, pati yung dating motor mo, wala na. Tinubos ko na, bayad na lahat. Hindi ko yan hinihingi. Mahinang sabi ni Selena, pero hindi tinanggap ang envelope. Alam ko, sagot ni Leonardo, kaya hindi ko ito binibigay bilang utang na loob. Ginagawa ko to dahil gusto ko, dahil responsibilidad ko, at higit sa lahat, dahil mahal ko sa Elia. Mahal mo siya. Ulit ni Selena. Pero paano mo mamahalin ng isang batang halos 7 taon mong hindi kilala? Sa bawat araw na kasama ko siya ngayon. Sagot ni Leonardo. Naaalala ko kung paano ko siya dapat kasama noon. Tahimik si Selena. Mahal ko rin ang nanay niya. Dagdag ni Leonardo halos pabulong. Alam kong hindi mo pa ako pinapatawad. Pero kung darating ang araw na yon, sana andito pa rin ako. Pagkalipas ng 2 araw, isang SUV ang huminto sa tapat ng ospital. Lumabas si Marco, ang assistant ni Leonardo, at may iniabot na blueprint kay Selena. Ano to? Tanong niya, hawak-hawak ang plano ng isang maliit na bahay. Instruction ni Sir Leo. Pinagawan kayo ng bahay, malapit lang sa main mansion.
Hindi sa compound mismo, pero walking distance lang. Gusto niyang may sarili pa rin kayong space. Hindi ko yan tatanggapin. Agad niyang sabi, inaabot muli ang plano. Ma'am, sabat ni Marco. May title na po. Nakanim po kay Elia. Napatigal si Selena, wala siyang masabi. Lumipas ang mga araw. Lumipas sila ni Elia sa bagong bahay. Isang modernong bungalow. May 2 silid, simpleng hardin at may sariling reading nook para kay Elia. Hindi ito enggrande pero puno ng pag-aalaga. Walang engranding kagamitan pero halatang bawat sulok ay inisip para maging tahanan. Araw-araw, bumibisita si Leonardo. Minsan may dalang bulaklak, minsan prutas. Pero ang madalas niyang bitbit, oras at atensyon. Magkwento ka ulit ng tiger, Tito. Sabik na sigaw ni Elia tuwing hapon. Minsan, sa pagitan ng pagbabasa, tahimik lang si Selena sa kusina, nagmamasid. Hindi niya maitago sa sarili na unti-unti lumalambot ang puso niya. Lalo na tuwing tatawa si Elia. Lalo na tuwing titingin si Leonardo sa anak nila na parang buong mundo niya ito. Ngunit hindi lahat ay tahimik. Isang araw, habang namimili sa grocery malapit sa subdivision, may 2 babaeng nag-uusap malapit kay Selena. Yung nakatira raw sa likod ng mansyon. Diyan daw yung single mom na may anak sa CEO. Totoo ba yun? Naku, sinabihan ako ng kumpare ko sa Verialwell Holdings. Nagpapatayuran ng trust fund ang boss nila para sa bata. Edi sila na? Napatungo si Selena. Gusto niyang lumubog. Gusto niyang sigawan ng mundo. Na wala siyang sinasakal. Wala siyang kinukontrol. Pero sa halip, pinilit niyang ngumiti, kinuha ang bayad, at umalis. Pag-uwi niya, nadatnan niyang magkayakap sa sofa si Elia at Leonardo. Parehong nakatulog, parehong payapa. At doon niya muling naalala. Wala siyang kontrol sa sasabihin ng iba, pero may kontrol siya sa katotohanan nila. At sa puntong iyon, sa kalmadong katahimikan ng hapon, binulungan niyang sarili ng isang bagay na dati ay takot siyang banggitin. Siguro, pwede pa. Sa isang tahimik na opisina sa loob ng Villarreal Medical Center, nakaupo si Leonardo sa harap ng mesa ng doktor. Sa kanyang harapan, nakabukas ang isang brown envelope. Sa loob nito, isang papel na kayang baguhin ang buong direksyon ng kanyang buhay. Mr. Villarreal, ani ng doktor, tahimik ngunit may bigat ang boses. Dumating na pong resultang hinihingi ninyo. Agad gumalaw si Leonardo para siyang lantang-lanta. Parang binagsakan ng 5 taon ng pangungulila at tanong. Kinuha niyang papel. Sa itaas nito, nakasulat ang mga salitang DNA paternity result. Probability of paternity, 99.99%. Para siyang na-paralyze. Hawak niyang papel, ngunit hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Tila bawat titik ay lumulunod sa kanya sa dagat ng emosyon. Anak ko si Elia. Hindi hula, hindi tsansa, hindi pangarap lang. Totoo, dugo niya, laman ng laman niya. Napapikit si Leonardo, pinipigilan ng pangingilid ng luha, pero mabilis iyong bumagsak sa kanyang pisngi. Gusto ko lang malaman. Bulong niya sa doktor, kung may karapatan na akong tawaging sarili kong anak ang batang yan. May karapatan po kayo, pero higit pa riyan. Sagot ng doktor, may obligasyon na rin po kayong ipaglaban siya, hindi lang sa batas kundi sa puso. Tumango si Leonardo marahan. Hindi niya alam kung paano sasabihin ito kay Selena, hindi dahil natatakot siyang galit ito. Alam na naman nilang posible talaga, pero natatakot siya sa responsibilidad na kaakibat ng katotohanan, ang muling pagkakaroon ng pamilya. Pag-uwi niya sa bahay nila ni Selena at Elia, nadatnan niyang nagpipinta sa Elia sa terrace gamit ang mga watercolor na bigay niya noong nakarang araw. Si Selena naman ay nasa kusina, tahimik na naghuhugas ng mga tasa. Alam ni Leonardo na hindi pa ito handang marinig ang balita, kaya't minabuti niyang lapitan muna ang bata araw-araw at pinapalambot ang kanyang puso. Elia? Tawag niya. May ngiting pilit niyang pinatatag. Napalingon ng bata. Tito Leo! Tumakbo ito sa kanya at niyakap ang kanyang hita. Yumuko si Leonardo.
Isinukbit ang bata sa kanyang kandungan. Anong ginagawa mo, buddy? Gumagawa ko ng card para sa'yo. Proud na sagot ng bata. Kasi mabait ka at... Kasi sana hindi ka na umalis. Napangiti si Leonardo pero may kirot sa dibdib. Hindi ako aalis. Sagot niya. Hindi na. Napatingin si Elia sa kanya, seryoso. Tila may gustong itanong na pinipigilan. Anong iniisip mo? Tanong ni Leonardo. Napabuntong hininga si Elia. Tito? Tutog po ba na lahat ng batay may tatay? Napatigil si Leonardo. Oo, sagot niya, dahan-dahan. Pero minsan, hindi sila kasama ng tatay nila. Gusto ko pong totoong tatay. Bulong ni Elia habang idinantay ang ulo sa balikat ni Leonardo. Para may sumabog sa loob ng dibdib niya, isang hiling, isang inosenteng dasal ng batang hindi alam ang lalim ng sinasabi niya. Pero sapat iyon para tuluyang gumuwang lahat ng takot ni Leonardo. Hindi niya nakinaya, tahimik siyang umiyak habang yakap-yakap ang bata. At sa loob ng simpleng terrace na iyon, habang nilalaro ng hangin ng papel at pintura sa pagitan ng mga kulay at ng malalambing na hinga ng isang bata, nabuang isang panata. Hindi kita iiwan, Elia. Nang sumunod na araw, sinubukan niyang sabihin kay Selena ang katotohanan, ngunit tila nahulaan na nito. Habang nag-aayos si Selena ng mga gamit ni Elia sa kabinetang bagong bahay, bigla itong tinanong si Leonardo. May resulta na ba? Napahinto si Leonardo. Bakit mo tinatanong? Dahil tahimik ka kahapon, pero mas malapit ka kay Elia. Parang may gusto kong sabihin pero hindi mo masabi. Hinugot ni Leonardo ang envelope mula sa bulsa ng jacket niya. Tahimik itong iniabot. Tinanggap ni Selena, binasa at tumango. Alam ko na bagong paibigay. Sabi niya. Selena, hindi ako galit. Wika niya at sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti ito, payapa pero pagod. Nagpapasalamat ako. Kasi kahit papaano sa kabila ng lahat, hindi mo kami iniwan. Hindi ko kayo iiwan. Mariing sabi ni Leonardo. At ngayon na alam ko na, mas lalo kong ipaglalaban na makabuo tayo ng bago. Kung papayag ka. Hindi sumagot si Selena, pero may luha sa kanyang mata. Tiningnan niya si Elia na nasa labas, naglalaro ng bola sa damuhan. Sabihin mo sa kanya kung kailan ka handa. Tumingin si Leonardo sa anak nila at sa puso niya, alam niyang hindi niya na kayang tumalikod dahil sa wakas ang batang inaasam niyang makita ay nasa harapan niya na. At ang munting boses na nagbulong ng hiling na maging anak ay hindi na muling matutulog sa tanong. Isang gabi habang nakahiga sa Elia at mahimbing ang tulog, dinala ni Leonardo sa Selena sa garden ng bagong bahay nila. Malapit sa mansyon ngunit sapat na layo para sa sariling espasyo. Tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng kuliglig at huninang malalayang ibon ang maririnig. Sa gitna ng katahimikan, mabigat ang pakay ni Leonardo. Selena, panimula niya marang nakatayo sa tabi ng puting upuan ng garden. Gusto kitang tanungin sa paraang hindi ka maiinsulto sa pinaghirapan mo. Tiningnan siya ni Selena. Seryoso? Sige, sabihin mo na. Huminga ng malalim si Leonardo. Gusto ko sanang isama kayo sa mansyon. Hindi bilang bisita. Hindi bilang pinapasilong. Gusto ko bilang pamilya, lalo na sa Elia. Nagbuntong hininga si Selena. Alam mo kung anong ibig sabihin yan, di ba? Kapag lumapit kami roon, wala nang atrasan. Mabubunyag sa lahat. Tumango si Leonardo. Handa na ako. Pero ako, napayo ko si Selena. Hindi ko pa rin alam kung handa akong harapin ang mundo mo. Lalo na ngayon. Gusto ko lang na may 24/7 medical support sa Elia. Dagdag niya. Ayoko na siyang isugod sa ospital kapag may emergency. May sariling clinic sa mansyon. May mga doktor. May sariling oxygen tank. May sariling ER. Kung tutuusin, ayokong isipin mo na sinusupil ko ang kalayaan mo. Pero ito ang pinakaligtas para sa kanya. Tahimik. Tumingin si Selena sa bintana ng kwarto ni Elia
kung saan makikita ang silhwete ng bata, tulog at payapa. Kung para sa kalusugan niya, bulong niya, pumapayag ako. Pero hindi para sa sarili ko, para sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Leonardo at hinawakan ang kamay nito. Selena, salamat. Kinabukasan, isang maaliwalas na araw, sabay-sabay silang lumapit sa Villarreal Mansion. Sa unang pagkakataon, si Elia ay tumakbo sa malawak na damuhan, masigla at masaya. Nagpakawala ito ng halakhak na matagal nang hindi narinig ni Selena. Ang laki po ng bahay, Tito Leo! Sigaw ni Elia. May fountain pa! Hindi lang yan. Sagot ni Leonardo. May treehouse sa likod at library sa loob. May mini kitchen kung saan pwede kayo magluto ng cookies. Napangiti si Selena pero sa loob-loob niya naramdaman ng kirot ng pagkabahala. Ito na bang simula o simula ng muling pagkawala? Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, sumabog ang balita sa media. Headline: Bilyonaryo, natagpuan ng nakatagong tagapagmana. Kinumpirma ng Villarreal Group na may batang tagapagmana si Leonardo Villarreal na ngayon ay nakatira sa loob ng kanyang mansyon. Ang ina ng bata ay isang dating food delivery rider. Pumasok sa bahay si Selena, hawak ang cellphone, lumapit siya kay Leonardo na abala sa pag-aasikaso ng medical records ni Elia. Anong ginagawa mo? Tanong niya, may halong kaba. Wala akong sinabi sa press. Sagot ni Leonardo. Pero hindi na talaga ito mapipigilan. May kumuha ng litrato. Kumalat ang machismis. Isa sa mga board member ang nag-leak ng report tungkol sa DNA result. Leonardo, hindi ako sanay sa ganito. Bulong ni Selena, halos mapaiyak. Ayoko magising si Elia na binabati ko sa online. Ayoko habang lumalaki siya. Pinapaalala ng mundo na hindi siya plinano, hindi siya kinilala agad. Lumapit si Leonardo. Pero Selena, hindi ba panahon na para itayo natin siya sa harap ng mundo? Hindi para pag-usapan siya, kundi para igalang siya. Hindi siya produkto ng kahapon. Siyang kinabukasan ko. Pati ako? Tanong niya, tahimik. Kasama rin ba ako sa kinabukasan mong sinasabi? Kung papayag ka. Sagot ni Leonardo, buang loob. Oo. Hindi pa rin sigurado si Selena kung anong nararamdaman niya. May bahagi sa kanya na nagsasabing takot siya, pero sa bawat araw na lumilipas, sa bawat ngiting ibinibigay ni Elia, at sa bawat paghakbang ni Leonardo palapit, hindi niya maiwasang isipin. Pwede pa nga siguro. Kinagabihan, habang pinapatulog si Elia, hinaplos ni Selena ang batok ng anak. Anak? Bulong niya. Handa ka na bang malaman kung sino talaga si Tito Leo? Napadilat si Elia. Siya po yung tatay ko, diba? Nanlamig si Selena. Paano mo nalaman? Kasi po, ngumiti ang bata. Kanya nang tingin niya sa akin. Yung parang pagtingin ni Mama, pero sa ibang paraan. At gusto ko po yun. Napaluha si Selena minsan ang puso ng batang pinakatotoo. At sa araw na yon, habang mahimbing ang tulog ni Elia, si Selena ay tuluyang pumirma ng desisyong hindi niya naaatrasan. Kung may bagong buhay na inaalok, marahil panahon na ring tanggapin. Isang umaga, habang abala si Selena sa pagtutupi ng madamit ni Elia, at si Leonardo naman ay nasa study room ng mansyon, isang itim na limousine ang huminto sa harapan ng Villarreal Estate. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babae. Elegante, mahigpit ang mukha. At ang bawat hakbang ay parang bagyo. Si Doña Patricia Villarreal, ang madrasta ni Leonardo. Buksan niyo ang gate, sigaw niya sa mga gwardya. Ako ang babaeng pinaglalaroan sa harap ng buong bansa. Sa loob, pinatawag agad si Leonardo. Wala pa man sa sala, naririnig niya na ang tinig ng babaeng minsan ay siyang nagpapatigil sa lahat ng kagustuhan niya sa buhay. Paglapit niya, sinalubong siya ng malamig na titig ni Doña Patricia. Anong klaseng kabaliwan nito, Leonardo? Panimula ng ginang, nakataas ang kilay. Naniningkit ang mga mata. Bata? Tagapagmana? Isang anak ng isang babaeng pinatalsik ko noon para sa ikabubuti mo? Hindi mo ako prinotektahan. Mariing sagot ni Leonardo. Pinarusahan mo ako nang hindi ko alam. Hindi kita pinarusahan.
Sigaw ni Doña Patricia. Iniligtas kita sa pagkasira ng pangalan ng pamilyang ito. Hindi mo ako pinakailaman noon para sa pamilya. Mariing dagdag ni Leonardo. Ginawa mo yun para manatili ka sa poder. Dahil alam mong kapag may sarili na akong pamilya, mawawalang hawak mo sa akin. Walang kwentang sinasabi mong yan. Ang mahalaga, hindi ko papayagan na ang batang yan ang umupo sa pangalan natin. Anak siya ng Kaiyan. Tumayo si Selena sa hagdanan. Bitbit si Elia. Nakapajama pa. Diyos ko. Bulong ni Doña Patricia. Nakatingin sa babae. Ikaw pa rin pala. Napapikit si Elia sa ina. Mama, sino po siya? Isa lang siyang panauhin anak. Sagot ni Selena, pinipigilan ng galit. Lumingon si Doña Patricia kay Leonardo. Makinig ka sa akin. Kapag hindi mo binawi sa publiko lahat ng sinabi mong may anak ka, kakasuhan kita. Ipapa-audit ko ang kumpanya mo. Papatalsikin kita sa board. At ang batang yan, ipapawalang bisa ko ang paternity kong kinakailangan. Subukan mong hawakan ng legal na pagkakakilanlan ni Elia. Malamig na tono ni Leonardo. At isusumiti ko sa korte ang lahat ng ebidensya ng ginawa mong pananakot noon. May ebidensya ako ng DNA test. May testigo ako. Ang dating sekretarya mong binayaran noon. Napata si Doña Patricia. Hindi siya sanay na matapang si Leonardo. Wala akong karapatang sirain ang buhay ng isang bata para sa kapangyarihan. Dagdag niya, hindi ko na kailanman papayagan niyon. Pipiliin mo talagang babaeng yan kaysa sa sarili mong pamilya? Sumbat ng ginang. Tama ka. Matigas ang sagot ni Leonardo. Pipiliin kong anak ko. At kung pamilyang tinutukoy mo, ito na yun. Si Elia ang pamilya ko. Tumalikod si Doña Patricia, galit na galit. Hindi pa tayo tapos, Leonardo. Hindi ako bababa ng walang laban. At tuluyang umalis ang matandang ginang. Iniwang nakabukas ang mga sugat ng lumang kontrol at kasinungalingan. Kinabukasan, laman ng balitang kontrobersya. Breaking news. Villarreal Empire under fire. Secret daughter sparks corporate divide. May mga kritiko, may mga chismis, may mga shareholders na nagtanong kung totoo nga bang anak ni Leonardo si Elia. At sa araw na yon, tumayo si Leonardo sa harap ng media sa isang press conference. Nakasuot siya ng simpleng dark suit. Walang branding, walang politika, kundi ang puso ng isang ama. Magandang hapon sa inyong lahat. Panimula niya. Maraming tanong, maraming haka-haka, maraming nagtatangkang sirain ang katahimikan ng anak ko. Tumingin siya sa mga kamera. Hindi ako narito bilang CEO. Hindi ako narito bilang Villarreal. Narito ako bilang ama. Ipinakita niya ang DNA result, pinakita ang litrato ni Elia. At sa unang pagkakataon, marinig ang buong bayan ang pangalan ng batang minsan ay itinago sa dilim. Si Elia ang anak ko. Hindi siya kaiyan. Hindi siya lihim. Isa siyang biyaya. At kung may sino mang gustong magbanta sa kanya, tandaan niyo, ako ang una nilang makakatapat. Tahimik ang buong silid, walang nagsalita. Pinoprotektahan kong karapatan ng anak ko, hindi dahil sa pangalan namin, kundi dahil isa siyang tao, isa siyang batang dapat igalang, hindi pag-usapan. At sa mga shareholders, sa publiko, at sa sino mang nagtatanong, oo, anak ko siya, at ipinagmamalaki ko siya. Habang pinapanood ni sila ng live feed ng press conference sa bahay, hindi niya napigilang mapaiyak. Sa tabi niya, si Elia ay abalang nagkukulay. Mama, sabi ng bata, bakit ka umiiyak? Ngumiti si Selena, binunasan ang luha. Wala anak, masaya lang si Mama. Si Tito Leo po ba yung nasa TV? Tumango siya. Oo. Ngumiti si Elia. Ang galing po niya magsalita. Pwede ba siyang maging tatay ko? Matagal na siyang tatay mo, anak. Bulong ni Selena. At sa unang pagkakataon, sinabi ito ng buo ang loob. Muling bumalik ang spotlight kay Leonardo Villarreal. Ngunit ngayong araw, hindi dahil sa negosyo, hindi dahil sa corporate empire na kanyang pinamumunuan, kundi dahil sa isang press conference na tinawag niyang personal.
Lahat ng network naroon, lahat ng kamera nakatutok sa stage, lahat ng mata nakatitig sa lalaking minsang tinawag the coldest CEO in the Philippines. Ngayon, kinikilalang isa sa pinakamainit ang puso. Nakatayo si Leonardo sa gitna ng press room, suot ang puting barong, walang alahas, walang luxury watch, walang branding. Sa likod niya, isang malaking screen ang nagpapakita ng larawang magkasama sila ni Elia, nakangiti, magkaakbay sa hardin. Ngunit ang mas kapansin-pansin, naroon rin si Selena nakaupo sa audience section kasama si Elia. Malapit sa platform, hindi niya alam kung bakit siya pinilit ni Leonardo na pumunta. Basta ang sabi lang nito, may sasabihin ako, gusto kong ikaw unang makarinig. Tumikim si Leonardo, huminga ng malalim, tumitig sa mga kamera. Magandang hapon, panimula niya. Maraming beses na akong humarap sa media bilang negosyante, bilang boss, bilang Villarreal. Pero ngayon lang ako tatayo sa harap niyo bilang ako, bilang Leonardo, bilang ama. At higit sa lahat, bilang isang lalaki marunong umamin ng pagkukulang. Tumikhim ang buong silid, lahat ay tila inihanda ang sarili para sa isang revelasyon. Alam ng marami sa inyo na kamakailan ko lang nalaman na may anak ako, si Elia. At oo, tinanggap ko siya, ipinaglaban ko siya, at ipaglalaban ko pa rin siya sa lahat ng oras ng buhay ko. Tumingin siya kay Elia at ngumiti ang bata. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay nagpahinto sa tibok ng puso ni Selena. Pero may isang tao pang matagal ko nang dapat inamin, matagal ko nang dapat nilapitan, matagal ko nang dapat pinili, pero natakot ako. Napakunot noo ng mga taga-media. Lahat biglang napatingin kay Selena. Siya ang dahilan kung bakit buo pa ako ngayon. Siyang unang naniwala sa akin bago pa man ako naging ganito. Siyang ina ng anak ko. At siya rin ang nag-iisang babaeng minahal ko. Nanlaki ang mata ni Selena, hindi niya inasahan iyon. Hindi sa ganitong lugar, hindi sa ganitong paraan. Tumikim ulit si Leonardo, nanginginig ang kamay. At kung maaari, ngayon ko sana gustong gawin ang dapat kong ginawa noon pa. Mula sa bulsa ng kanyang barong, inalabas niya ang isang maliit na kahon. Humarap siya sa direksyon ni Selena. Habang lahat ng kamera ay lumapit sa kanya, dahan-dahan siyang bumaba mula sa entablado. Nilapitan si Selena at lumod sa harap ng buong bansa. Halos mapalod si Selena sa gulat. Selena Torres. Bulong niya, pero buang boses. Hindi ko na kayang itago. Hindi ko na kayang bagkunwaring sapat ng pagiging tatay ko lang kay Ella. Gusto ko maging buong pamilya. Gusto kitang makasama. Hindi lang bilang ina ng anak ko, kundi bilang asawa ko. Will you marry me? Napasinghap ang buong press room. May ilang sumigaw, may ilan ang napaluha. Ngunit sa Selena, nanatiling tahimik. Hindi siya makapaniwala. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi dahil natabunan siya ng lahat ng damdaming pilit niyang nilabanan sa mga nakaraang taon. Ang lalaki sa harap niya ay ang parehong lalaking iniwasan niya, nilabanan niya, kinakatakutan niyang muli niyang mamahalin. At ngayon, narito ito, nasa harap ng buong mundo, humihingi ng pangalawang pagkakataon. Lumod si Elia sa tabi ni Leonardo, hinawakan ng kamay ng ina. Mama, bulong ng bata, pwede po bang magbuo tayo? Doon na tuluyang bumigay si Selena, tumulo ang luha niya, tuloy-tuloy. Tahimik pero matindi. Hirap pa rin siyang sumasagot. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, tumayo si Selena, hinawakan si Leonardo sa balikat at mahigpit siyang niyakap. Wala pa ring salita. Ngunit sapat na iyon para kay Leonardo dahil sa yakap na iyon, naroon ng pagpayag. Sa harap ng buong bansa, sa harap ng lahat ng nakatingin. Hindi oo ang narinig nila, kundi isang yakap na may kasamang luha ng kapatawaran, ng pag-ibig at ng muling pagbubuo. At sa yakap na iyon, buong buo pa rin niyakap ng mundo si Elia bilang anak at si Selena bilang babaeng piniling mahalin kahit ilang ulit pang masaktan. Ilang linggo matapos ang naging viral na proposal ni Leonardo, tuluyan ang tumira sa Villarreal Mansion sina Selena at Elia. Hindi naging madali ang unang araw sa kabila ng ingranding silid ng magarang banyo at ng malalaok na bintana na natili pa rin ang kaba sa puso ni Selena
Para bang bawat hakbang sa marble na sahig ay paalala ng pagkakaibang mundong pinasok niya, mula sa pagdi-deliver ng pagkain sa ulan hanggang sa pagiging kasintahan ng isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti ring nawawala ang takot na iyon. "Good morning, Ma." Bati ni Elia isang umaga habang may dalang tray ng cereal at gatas. "Ako po ang gumawa." Napangiti si Selena. "Talaga? Sino nagturo?" "Si Papa." Proud na sagot ng bata. "Tito Leo dati, pero ngayon, Papa na." Sabi niya, okay lang daw po. Hindi na napigilan ni Selena ang luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi dahil sa gatas o sa cereal, kundi sa titig ng anak niyang masigla na, malusog at may bagong kinang sa mga mata. "Thank you, anak," sagot niya, sabay yakap sa bata. Maya-maya pa ay bumaba na si Leonardo mula sa taas. Nakasuot ang simpleng polo at jogging pants, hawak ang isang toy airplane. "Partner!" Sigaw niya kay Elia. "Ready ka na bang mag-flight training?" "Tara na, Papa!" Sabay takbo ng bata, hawak ang kamay ng ama. Hindi makapaniwala si Selena habang pinagmamasdan ang dalawa ng dating malamig at abalang CEO. Ngayon ay marunong nang gumuhit ng Crayola, magbuo ng Lego, at umambling sa damuhan kasama ang isang batang tuwang-tuwa sa piling niya. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng araw-araw ang masayang tawanan sa loob ng mansyon. Tuwing umaga, sabay-sabay silang kumakain ng almusal. Si Selena ang nagluluto ng paboritong sinangag na Elia, si Leonardo ang naghiwa ng prutas. Tuwing hapon, may garden time. Si Elia ay nagtatanim ng kamatis habang si Leonardo ay nagbabasa ng libro. Malapit sa kanya, si Selena tahimik na nagmamasid. "Hindi ko akalaing kaya mong tumawa ng ganyan." Biro ni Selena ng isang gabi habang nasa veranda sila ni Leonardo. "Kahit ako, hindi ko na maalala ang huling beses na tumawa ako ng ganito." Sagot niya, hawak ang mainit na tsaa. Napatingin si Selena sa kanya. "Anong sekreto?" "Dalawang bagay," ani Leonardo sabay tingin sa kwarto ni Elia kung saan may liwanag pa rin. "Isang bata at isang babae." Nag-init ang pisngi ni Selena. Isang gabi, habang pinapatulog ni Selena sa Elia, hindi siya makatulog. Lumapit siya sa kwarto ni Leonardo. Katok lang sana, pero bahagyang nakabukas ang pinto. Doon niya nakita si Leonardo nakaupo sa harap ng piano. Tahimik itong tumutugtog ng pamilyar na melodya. "Can't help falling in love." Hindi siya kumanta, pero bawat nota ay may bigat, may lambing, may pag-amin. Napaluha si Selena, hindi niya alam kung dahil sa tugtog o dahil sa lalaking dati ay sinumpa niyang hindi na muling papasukin sa buhay niya. Ngayon ay naging bahagi na ng bawat tibok ng puso niya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tinatanong siya ni Elia, "Mama, masaya ka na po ba ngayon?" Napatingin si Selena sa anak. "Oo, anak," sagot niya, "masayang masaya." "Totoo po ba na ikakasal na kayo ni Papa?" Napatingin siya kay Leonardo na nasa tapat ng mesa. Nakangiti ito. "May halong ka ba?" Si Selena ay huminga ng malalim at ngumiti. Kung magpapatuloy siyang ganyan. Sabi niya sabay tingin kay Leonardo, "Baka hindi na ako makatanggi." Napahiyaw si Elia. "Yay! Gusto ko pong maging flower girl." Tumawa si Leonardo at sa gitna ng tawanan at halakakan, naramdaman nilang tatlo na ito ang tunay na panibagong simula. Ngunit sa likod ng bagong simula, alam ni Selena na hindi lahat ay masaya para sa kanila. May ilang headline pa rin sa media, may ilang board members na bumubulong, may mga lumang kaibigan na tila nagtataka kung sino siya para makasama sa isang Villarreal. Pero sa bawat pagyakap ni Elia, sa bawat tingin ni Leonardo, sa bawat araw na tumatagal silang buo bilang pamilya, unti-unti nang nawawala lahat ng ingay sa paligid. Ang natitira na lang ay katahimikan sa puso. At sa katahimikang iyon, dahan-dahang bumulong ang puso ni Selena. Mahal ko na siya muli at ngayon, wala na akong takot. Ang araw na iyon ay tila larawan ng bagong simula. Malambot na sinag ng araw, ang hangin ay malamig ngunit hindi nakakalamig sa puso. Sa gitna ng malawak na hardin ng Villarreal Mansion, isang altar na pinalibutan ng puting bulaklak
at maririkit na rosas ang itinayo. Hindi ito yung granding kasala na inaasahan ng isang bilyonaryo. Ngunit iyan ang eksaktong gusto ni Selena, simple, payapa at totoo. Isang violinist ang may hinding tumutugtog sa likod habang ang mapiling bisita, pamilya, mga tauhan at ilang matatalik na kaibigan ay tahimik na nakaupo sa mga puting silya. Nakasuot si Selena ng off-shoulder na gown na gawa sa pinong organza. Ang kanyang buhok ay nakalaylay at may maliit na koronang bulaklak. Si Leonardo, sa kanyang simpleng itim na tuxedo, ay halos hindi mapakali habang naghihintay sa harap ng altar. Dumating ang sandali. Pagdating sa altar, humawak si Selena kay Leonardo. Hindi na sila kailangan magsalita pa, sa tingin pa lang nila sa isa't isa. Malinaw ang mensahe. Sa wakas, buo na tayo. Magsisimula na po tayo. Anunsyo ng pari. Tahimik ang lahat habang isinasagawa ang simpleng seremonya. Ngunit ang tunay na kasal ay nangyari sa loob, sa bawat tingin. Sa bawat hawak ng kamay, sa bawat pintig ng pusong dati sugatan at ngayoy muling naghilom. Leonardo Villarreal. Wika ng pari. Tinatanggap mo ba si Selena Torres bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan habang kayo'y kapwa nabubuhay? Tumango si Leonardo, lumuluha. Oo, sa bawat tibok ng puso ko. Selena Torres, tinatanggap mo ba si Leonardo bilang iyong asawa sa hirap at sa ginhawa, sa sakit at kalusugan habang kayo'y kapwa nabubuhay? Huminga ng malalim si Selena. Tumingin sa mata ng lalaking minsang naging sakit ng puso niya at ngayoy tahanan nito. Oo, at buong puso kong tinatanggap ang lalaking ito. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang ama ng anak ko at ang lalaking mahal ko. Dumating na ang mga oras ng vows. Naglabas si Selena ng pirasong papel, pero pagkatapos ng isang sulyap dito, ibinulsa na lang niya ito. Tumingin siya kay Leonardo, nanginginig ang tinig niya sa emosyon. Hindi ko akalain na darating ulit ang araw na ito. Akala ko, ang bawat galaw ko ay para lamang sa anak ko, hindi para sa sarili ko. Ngunit nang dumating ka, hindi ko lang muling nakita ang ama ng anak ko. Nakita ko rin ang lalaking kaya kong mahalin kaysa pinakapayak kong anyo. Lumuha si Selena ngunit patuloy. Patawarin mo ako sa paglayo, sa pananahimik, sa pagdadala ng lahat ng mag-isa. At salamat dahil kahit gaano ako lumayo, ikaw pa rin ang humabol, ikaw pa rin ang bumalik. Tahimik ang lahat. Ilang bisitang napaiyak na rin si Leonardo, hindi na kayang pigilan ng emosyon. Siya naman ang nagsalita. Selena, akala ko noon, ang pagiging bilyonaryo ang sukatan ng tagumpay. Pero lahat pala ng kayamanan ko ay walang halaga kung wala ang dalawang taong pinakamahalaga sa akin. Tumigil siya. Tumingin kay Elia na nanonood mula sa gilid ng altar. Hindi ko kayo nakita lumaki. Hindi ko narinig ang unang iyak ng anak natin. Hindi ko na ipadama noon kung gaano kita kamahal. Pero ngayon, sa harap ng Diyos, sa harap ng lahat ng ito, pangako ko, hindi ko na kayo iiwan kahit kailan, kahit anong mangyari. Umiyak si Selena. Tumango siya habang tinatanggap ang singsing mula kay Elia. Isinot ito ni Leonardo sa daliri niya at pagkatapos siya naman ang nagsuot sa lalaki. Sa kapangyarihan ng Diyos at ng batas. Wika ng pari. Idinideklara ko kayong mag-asawa. Maari mo nang halikan ang iyong kabiyak. Hindi lang halik ang ibinigay ni Leonardo. Yumakap siya kay Selena. Mahigpit. Parang yakap ng isang taong minsan nang nawalan at ngayon ayaw nang bumitaw. Palakpakan. Si Elia tumakbo sa gitna at sumigaw. Yay! Buo ng pamilya natin! Natawang mga bisita, si Leonardo yumuko at binuhat si Elia. Totoo yan anak, simula ngayon wala nang iwanan. Kinagabihan, habang tahimik na kumakain ng pamilya sa hardin, tanong ni Elia, pwede na po ba akong matulog sa gitna niyo ngayon? Tumingin si Selena kay Leonardo at sabay silang tumawa. Pwede, sabi ni Selena, pero bukas, sarili mong kama ha? Deal! Sagot ni Elia. Sa gabi ring iyon, habang nakahiga silang tatlo sa isang kama, tumingin si Selena kay Leonardo. Hindi ko akalain na ang pinakamalaking sakit ko noon
siya rin magiging dahilan kung bakit ko mararanasan ng ganitong saya ngayon. Selena. Bulong ni Leonardo. Lahat ng sakit may dahilan. Pero minsan, ang dahilan ng sakit ay para makahanap tayo ng tunay na pagmamahalan. 2 taon matapos ang kasal, Celia ay nagsimula na sa kanyang unang taon sa school. Kilala na siya bilang anak ng bilyonaryo, pero mas kilala siya bilang mabait, matalino, at may mga magulang na parehong nagmahal sa kanya higit sa lahat. At sa bawat family day, sa bawat tawanan, sa bawat pangarap, isang bagay lang ang malinaw. Minsan ang tunay na pagmamahalan ay hindi hinahanap. Ito ay binabalikan at pinipiling yakapin muli sa tamang panahon. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po.